Dahil tumataas na yung damo, ayan, ginamasan ko na yung iba kong mga pananim. May mga hinog na mulberry, kaya akin na hong tinakman ay pagkakatamis. May pumasyal din sa atin farm mga katrop. Nilalagyan na din ho namin ng long span yung ginagawa ho naming folding window. At nagluto din ho ako ng aming tanghalian. Ginisang upo na may sardinas na puti at miswa. Hi mga katroops! Magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa aking buhay probinsya. Ngayon araw ay maggagamas ho ako ng aking mga pananim. Akin munang inuna yung 2 lemongrass. Baka kasi mapagkamalang damo ay mag-grass cutter makasama sa pagtabas. Ay sayang ay pag nagkataon ay pagkakalaki pa naman mga ilang buwan ay mas lalago pa ho yan. Damay ko na nga din yung ilalim ho ng kalamansi. Meron pa nga ako minarkot diyan. Naantayin ko lang ho yan mag-ugat tapos ililipat na natin yan sa lupa. May katagalan din ho kasi bago mag-ugat yan. Lilinisin ko din ho yung mga tanim kong mulberry. Baka kasi mamaya makakasama sa pagtraktora pag nalinis na. Kaya akin ho siyang lilinis-linisin. Medyo umaambon-ambon pa nga mga katroops. Buti na lang talaga ay nahasa ko yung aking harabas. Kaya may katalasan din. Nag-gloves na din ako para hindi ho ganun kasakit pag naghahalabas. Gawa na hong tobo yung hawakan ng aking harabas. Pag yan ay hindi ka gumamit ng gloves ay may masakit at mamamaltos. Habang tinatabas ko ho yung damo diyan sa mulberry, ay nakita ko ho ay may mga hinog na, kaya akin hong hinarvest na yung iba kong hinog. Pag kulay pula pa yung mulberry mga katrops, ay sa pagkakaasim niya, para kang pumapapak diyan ng sampalo. Yun naman ho may pagka-violet na or itim, ay sa pagkakatamis ng mulberry yan. Iiwasan mo lang ho yan sa mga damit mong puti, ay sigurado imamantya yung kulay niya. Yung ibang mulberry mga katrops, ay akin siyang iuwi diyon sa kubo. Doon ka nakakainin. Nakabit na para namin yung bintana doon sa kaliwat kanan ng aking kubo. Ikakabit na lang ulit namin yung ating yero. Napagplanuhan kasi ay huhuli na naming ikabit yung yero. Gawa ng pagkasabay doon sa bintana ay malamang sobrang bigat at mahirapan kami mag-welding. Mas safe pag iuhuli naming ikabit yung long span. Kaya ngayon ay ginagawa muna namin yung amin tungtungan para mas mabilis at safe kami magkapagkabit niyang long span. Sakto ay dumating yung aking kapatid, ay rest day niya pala, ay siya na makakatulong ni paring Junmar sa pagkakabit nung yero. Pinagkape ko muna para may lakas siya pagka nagkabit na mamaya. Meron din palang pumasyal sa atin kubo mga katrops. Ayan, shoutout o sa inyo mga sir. Ay sakto ay meron pa tayong dilaw na pakwan. Kaya makakapagpabaak tayo ng pakwan. Pero bago ho iyan ay akin muna silang ititimpla ng kapeng barako. Kasarap naman ho kasi magkape din sa bukid mga katrops. Lalo na yung kapeng barako. Ay sadyang pagkakasarap ng katas. Habang aking pinipilter yung barako, yung kape, ayan, akin na ho muna mag-i-slice o magbabaak ng pakwan. Kaya nagkwentuhan lang muna kami saglit mga katrops. Yung isa pala sa kasama nila ay Tagalumban. Ay naligaw pa nga sila ng punta, gawa na nagdire-diretso sila ng Wawa. Ay ang punta noon ay sa Kulyon na, doon na sa I Love Wawa. Dini kasi sa amin mga troops, pagdating mo doon sa may Peaceport ay kakanan ka na. Tapos dire-diretso na sa Boulevard Phase 2 sa Binangbang. Buti na lang ay may napagtanungan sila doon kung saan ang papunta dito. Kaya ayan, nakarating na sila sa atin farm. Kung naitimpla ng kape, ayan, inabot ko na sa nila para makapagkape na. Bago sila umuwi, ayan, nagpicture lang muna kami sa gilid. At yan pala si paring Junmar. Ayan, nasukat na niya yung long span ay kakabit namin. Kaya ayan, hinati na niya sa gitna. Pinagdalawa na niya yung 2 yero. I mean, yung isang yero pala hinati na niya sa gitna. Tapos si John Mags nakaabang na diyan para pagkapit ng yero ay bubutasan na nila at mapasukan na ng ribbit. Pinaabot yung martilyo, kaya inaabot ko yung pamalakasang martilyo, yung sa pagkakahaba-haba ng handle. Ay ayaw gamitin sa pagkakahaba daw. Kaya kinuha ko na yung tamang martilyo. Yung sakto lang yung handle. Folding pala yung akin ginawa mga katrops para kahit umuulan o umaaraw ay magagamit natin. Pag umuulan, pwede ko siyang isara, at pagka naman hindi gayon kalakas ang hangin, pwede ko naman hindi isara. Pag kasi malakas talaga ay sadya naman talagang papasok pa ang tubig. Kaya folding na yung aking ginawa. Tapos na sa kabila, kaya lumipat na sila din sa kabila. Ayan, kinabit na yung kalahati. Mamaya-maya lang ikakabit na yung pangalawa. Hindi na magiging hassle pag umulan. Habang kinakabit nila yan mga katrops, ako muna ay maghuhukay ng lupa kasi yung aking lutuan din sa loob ay lalagyan ko ng lupa. Maliit na timbalaang para hindi ganun kabigat. Tagal-tagal din natin gayaan mga katrops. Ngayon lang ulit natin maayos. Gawa na nilagyan ko pa ng bracket yung ilalim para siguradong walang laglag. Mahirap kasi pag ikay nagluluto diyan, biglang nalaglag. Ay sa pagkakainit, lalo na pag kumukulo. Ay okay sana kung ikaw yung mahuhulog o malalaglag sa akin. Ay pero lang
Bumaba pala yung kapatid ko ay matindi. Yung tsinelas ko pa yung pinampatag diyan sa lupa ay sa pagkakagaling naman talaga. Dahil nandiyan siya, syempre pinakuha ko na yung luma kong lutuan. Yan muna yung pansamantalang aking ilalagay. Hanggat di pa ako nakakagawa ng papara diyan. Madami na naluto diyan at pinagdaanan yung lutuan ko. Nahati na nga siya sa gitna. Buti na lang ay nagagamit pa kahit kay nahati. Ayan, natanggal pa nga yung pinakadulo. Ay nangihingi na talaga siya ng kapalit. Dahil magtatanghalian na ay magluluto na ako ng amin pananghalian. Upo lang dahil available yung upo natin at namunga na. Magluluto tayo ng upo na meron hong sardinas na puti. Malagyan na miswa para mas masarap. 2 lata na yung akin lulutuin mga trops. Kaya yan, bubuksan ko na siya. Papaya o kaya ho patola o upo ay pwede natin gamitin diyan. Depende na sa iyo kung anong available diyan sa inyo. Dahil nagbunga na din yung aking kamatis, maglalagay ako ng kamatis para mas masarap yung paghigop ng sabaw. Na nakapaglagay na akong langis sa atalyase. Ayan, naggisa na ako ng sibuyas sa bawang. Sabay isusunod ko na yan hong sibuyas. Dali na din ho yung kamatis. Malapit-lapit na din ho matapos yung ating kubo mga katrops. Nalagyan na din natin ng flooring yung ilalim. Tapos yung bintana doon sa itaas na folding. Ay o-order na lang ako sa susunod ng lambat para magkaroon na ho ng kulungan yung ating mga manok. Gawa ng pagala-gala yung manok doon sa kubo ay muipot doon sa ibaba. Kaya pag nakapaggawa na tayo ng kulungan at may lambat na ay maiipon na natin siya doon sa isang lugar. Pwede na rin kami makapag-spray ng sa damo lalo na hot pag nagawa na natin ng kulungan yung ating mga manok. Di pa kasi kami makapag-spray gawa ng manok ay kumakain ng damo ay panigurado pag na-spray namin at nakakain ng manok ay may hilot mananamlay. Mamaya ko na din ho sa inyo ipapakita yung resulta ng ginawa natin sa kubo mga katrops doon sa bintana na folding sa itaas. Dahil kakain muna kami ng aming tanghalian para pagpipinis mamaya ay may lakas na ulit. Kakain tayo na masarap na sabaw. Ayan, luto na yung ating ulam mga katrops. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon ay ginisang sardinas na puti na meron hong miswa, upo. Nagdagdag lang ako ng sabaw para masarap ang paghigop natin ng sabaw. Masarap kasing humigop na sabaw pag pagod ka sa iyong trabaho. Nakakawala ng pagod. Pag ikaw ho yung akin nakikita. Ay, lang napapasarap na yung kain ko mga katrops. Kaya yan, titikim muna ulit tayo ng pakwan na dilaw. Susunod na pakwan ay sa susunod naman ay melon naman yung atin kakainin. Pwede natin gawin juice, pwede natin papakin. Tamang-tama ho talaga iyan sa init ng panahon. Kaya ano pang ginagawa mo diyan? Kay bumili na din para sabay tayong kumakain. Ito na pala yung resulta na ginawa namin mga katrops. Medyo may kabigatan lang ng konti pero kayang-kaya naman siya nung nilagay namin silindrical. 2 yung nilagay kong stand. Mas gaganda na yung pagtambay natin diyan. Kaya kahit naulan, pwede tayong tumambay. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!